Guys, sa ating EK, yung personal EK natin. So, napinturahan na yung ilalim nito. Ayan, mapapansin. Hello guys, good afternoon. So ngayon, papunta tayo doon sa ating shop, no? I-check natin yung pang personal car natin na nire-restore, no? Yung chassis. So, kinulayan natin siya ng puti. So, mapapansin nyo, ang tagal na nagiging progress. Syempre, dahil busy tayo, at the same time, ayaw natin siyang i-shortcut. So, marami kasing ginawa doon sa unit natin. From roof cut, tapos nilatero yung sa mga floor panels, yung sa engine bay, may mga butas-butas na, no? Nangyari kasi noon dati, ang history noon is kami lang yung nag-restore noon. So, yung ibang parts, hindi na namin na-check. Yung sa mga wiper cowling, may mga bulok na. So, ngayon, yun yung ginawa natin siya, tinama na natin yung mga dapat mali. So, hindi natin siya shortcut. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-restore is it takes time, no? Time and effort. At the same time, money. So hindi biro mag-restore, lalo na kung ang package na kukunin nyo is strip to metal. Napaka bigat po niyan sa bulsa. Saka syempre dapat tamang shop yung mapupuntahan nyo. Kasi marami nag-i-strip to metal na hindi naman nasasama yung ilalim. So para sa akin well, depende sa bagay, depende pa rin naman sa budget ng customer. So sa amin kasi, kapag ako tumatanggap ako ng project, gusto ko talaga naka-barbecue, strip to metal, para hindi siya prone sa bulutong or sa bubbles after 1 to 2 months. Kasi yung paint guys, once binuga na yan, automatic pag bagong bugayin, makintab talaga yan eh. So dahil, ba't ko nasasabi, kasi nagpaint na din po ako, no? May alam ako pagdating sa paint, nakakapag-paint ako. So kapag ang pintura bagong buga at basa, makintab po talaga yan, no? Kahit primer ang ilagay mo dyan, primer, yan, makintab talaga siya. So ngayon, malalaman natin kung quality yung paint is after matuyo. Doon natin makikita kung maganda ba yung naging output, maganda ba yung lapat niya doon sa chassis. So ngayon, kaya natin siya i-visit. I-check natin kung naging maganda yung lapat ng pintura. So malapit na matapos yung chassis natin. So ang ginawa natin ng guys, is sa mga hindi nakakaalam, nagpalit tayo ng roof. Nagpalit tayo ng roof kasi nga bulok-bulok na. Ako lang yung nagpalit natin ng roof na yon. Actually wala na siyang bulok, kaso galvanized sheet lang yung ginamit ko. So ngayon bumili ako ng Japan Surplus na roof cut. Ayan yung binili natin. Iba kasi guys, kapag Japan Surplus, ang tibay. Iba yung lapat niya, no? Fit na fit. Pati yung front bumper, fender, lahat yun Japan Surplus. Tapos nagpalit tayo ng original na mesh grill. Yung dati kasing nakalagay doon is yung nabili ko lang sa Shopee. So ngayon dahil nga medyo nagka-budget, pinapalitan na natin siya ng mga original na parts. So hindi naman tayo against the mga fake parts, no, yung sa mga aftermarket na parts. Pero iba kasi talaga kapag original yung nakalagay. So iba yung fitment, no, iba yung dating. So sa kapag tinuktok mo, iba yung makalansing yung sa Japan, no. So ayan, pupunta tayo ngayon doon. Samahan niyo ako, ipakikita ko sa inyo. And then i-comment nyo sa comment section kung ano pa yung sa tingin nyo pwedeng maging improvements. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang perfectong shop pagdating sa paint shop, no? Lahat, kahit yung mga the best, may mga flaws pa rin kahit papaano. So kami, i-comment nyo kung ano pa yung mga sa tingin nyo na pwede nyo i-suggest doon sa magiging improvement ng chassis natin. And then guys, yung engine ko naman is yung engine nitong akin is nagpalit ako from B16, nag-upgrade ako to B18. And then loaded na yung semi-load, hindi naman totally fully loaded. Naka-port and polish na, then nag-high compression tayo, naka-piston. So lahat naka-aftermarket parts na yung sa head. Yan. So susubukan nating ilaro sa drag racing para ma-enjoy natin. So hindi ko kayo sinasuggest na gayahin niyo yung setup ko, kasi yung mga ganitong klaseng setup ng sasakyan is ano na siya, highly maintenance na siya, no? So mas maganda pa rin talaga yung kung stock lang kayo na may gusto nyo konting hatak. Yan. Okay? So guys, sa ating EK, yung personal EK natin, so napinturahan na yung ilalim nito. Ayan, mapapansin nyo, makintab na siya. And then yung ibang panels is naka for preparation na, no, for painting. Ayan, in-strip lahat yan. So dito guys, ang ginawa natin is naglagay tayo ng sealant. Kasi yung sa kasa niyan, meron din yan. So pag ini-strip kasi natatanggal, kaya required nating ibalik. Kasi kapag hindi natin nilagyan yan,
Possible na kapag tag-ulan, papasukan ng tubig, kakalawangin yung loob ng chassis niyo. So ganito yung ginagawa natin, in-strip lahat to guys sa pinalabas agad, pinalabas yung bakal diyan and then naglagay ng mga sealant. So dito hindi natin shortcut yung gawa, no. Mini-make sure natin na yung unit nyo is sulit yung bayad nyo and then maganda siyang lalabas. So and then ang disadvantage lang kapag mga ganitong naka-paint yung ilalim is lagi kayong required na magpa-underwash. So I think mga 2 to 3 2 months yung sa pag naka 2 months na pa-power wash na kayo. So depende, no. Kapag lagi yung ginagamit kapag maulan, required kayong magpa-underwash lagi para hindi dumumi yung paint. So ayan. And then dito, hindi pa siya susunod na to, ipe-paint. So ito yung pinalta natin. So Japan Surplus yan. So kapag magpapa-roof cut kayo, ayan, mas maganda kung Japan Surplus na hood na yung gagamitin nyo. Para ay yung hood, yung roof cut para ano siya sariwa. So makikita nyo diyan, ayan guys, oh. Yung mga hindi siya maitim. Ayan, maganda. Maganda yung mga brackets. Kaya sariwa yung pagkakagawa. Ayan. So, ayan, si Laser yung gumagawa dito. Pwede rin tayong mga bagets natin. Yan sila, sir. Mga magagaling gumawa yan. So, naka-prepare na yung bumper. Yan, pati itong side skirt, yan. Kasi ito yung trunk, ginagawa ni Sir. Si Sir yung ating master paintman dito. Yan. So kapag magpapa-restore kayo, ayan, then pang for undercoating, meron din. So hindi lang Honda yung ginagawa, no? Pwede kayo magpa-undercoat, ceramic coating, detailing, so lahat, no? So makikita nyo naman dyan, BMW rin yung naka-line up. So ayun guys, ang ating update dito sa EK. So dito kapag nilagay niya yan, pag nagpa-restore kayo, naka-barbecue yan, i-stripin natin, naka-barbecue and then naka-oven toasted yan guys. So dito sa paint shop natin, mas maganda kasi kapag talaga maganda yung environment na paglalagyan ng chassis nyo. So hindi siya dudumi no, kapag pinaint. Mapapansin nyo naman dito, ilang araw na tong na-paint. Kaya nga sabi ko kanina sa video sa inyo, kapag ang paint is bagong buga, makintab talaga yan. So makikita natin yan kapag natuyo na ng mga ilang araw yung paint. So dito yan, makintab naman siya. And then naglagay tayo ng sealant, hindi natin siya shortcut. So para sulit yung bayad mo. Alright? So ayun guys, comment lang kayo kung ano pa yung mga sa tingin nyo pwede maging improvements, and then yung sa mga project nyo kung ano yung package na gusto nyo kunin.